Okay, so this is our daily reading 3808, 3809, and 3810. Sa lahat-lahat ho ng gustong magpa-ritual, magpa-cleansing, magpa-book ng full private reading, nandyan po yung mga QR codes ng other social media accounts ko sa videos ko. Pakitingin na lang po ninyo. At meron din pong mga icons sa ibaba ng profile picture ko po. So, yan ho, magra-route ho sa akin po yan, lahat ng links na meron dyan. Okay? Eto, kuha tayo dito ng tatlo. Una, power. Pangalawa, patience. And pangatlo, vibrancy. So, okay, ganito. Kasi kapag sinabi natin power, ito yung, kapag ikaw kasi yung tipo ng tao na nasa posisyon, or halimbawa, ikaw yung taong nakakaangat sa buhay, ikaw yung taong breadwinner, ikaw yung tao na mas malamang kaysa iba pang ginagawa or iba pang sitwasyon. Ito yon, no? Parang sa tingin mo, kapag may mga delays, parang hindi mo kayang hantayin, na nagtatagal ka, na parang nababagot ka, napapagod ka, nahihirapan kang mag-adjust kasi nasanay ka na lahat-lahat nakukuha mo agad-agad, no? Kaya sinasabi ni Universe ngayon dito, pahabaan mo ng konti ang pasensya mo dahil depende yan sa vibration mo. So, kung yung hinihiling mo is solusyon sa problema mo, at matagal mo nang ginagawa ng solusyon, pero hindi mo makuha ang tamang timpla, paano ito solusyonan. Ibig sabihin, may diferensya yung vibration mo. It's either na yung diferensya na ito ay gawa mo rin sa sarili mo. Halimbawa, may pinoproblema ka, no, sa pera o tungkol sa finances mo. Tungkol sa utang mo, sa bayarin mo, or tungkol sa mga loans, no? So, ibig sabihin, yung pinagamitan mo ng loans mo noon or loans mo ngayon na pinoproblema mo na hindi mo masolve, ibig sabihin, may mga tao ka na pinabayaan sa nakaraang panahon o nakaraang taon ng buhay mo. Na ibig sabihin, ito yung mga tao na humingi sa'yo ng tulong, yung totoong tulong. Di ba may mga tao kasi na hihingi sa'yo ng tulong dahil bayarin sa school ng anak nila, bayarin sa ospital, pambili ng gamot, pambayad ng renta, or pambayad ng kung ano-ano. Yung totoo talagang problema. Dito ka magkakaroon ng malaking negative vibration. Kapag yung impact sa'yo is pera, ibig sabihin, may karma ka sa pera din. So, kung ang impact mo is sa kalusugan, halimbawa, nagkakasakit ka ngayon, yun din yung vibrations mo. Ibig sabihin, may mga taong nagkasakit, namatay dahil sa'yo, kaya ka rin nagkakaroon ng matinding sakit ngayon or malubhang sakit. Kung yung impact naman is pagkalugi sa negosyo, pagkawala ng trabaho, pagkawatak-watak ng pamilya, at lahat-lahat na, ibig sabihin, ando doon din sa portion na yon ang mga nagagawa mong pagkakamali, pagkukulang, at doon din sa part na yon ikaw nakakapanakit ng tao. So, hindi mo pwedeng i-declare sa sarili mo na wala kang kasalanan. Hindi mo rin pwedeng i-declare sa sarili mo na wala kang ginawa ng masama. Dahil may mga unintentional na mga gawain na hindi mo alam, malaki ang bagsak ng karma sa'yo. Malaki ang bagsak ng negative vibration sa'yo. So, kung dito kasi sa vibration, kasi nandito siya sa third card, ibig sabihin, kapag nasa posisyon ka, or breadwinner ka, or politiko ka, no, kung may mataas kang katungkulan sa paaralan, sa pamilya, sa komunidad, o sa kahit saan, no, ito din ang babawiin sa'yo. So, kung mayaman ka ngayon,
at hindi ka marunong magbayad or lumingon sa pinanggalingan mo, itong yaman na ito, itong estado na ito, ang babawiin din sa'yo. So, kung ayaw mo na mabawi ito lahat, habang maaga pa, solusyonan mo yung vibrations mo. Solusyonan mo. Alam niyo kung bakit. Di ba maraming natutuwa sa January 25 na paparating? Kasi, hindi agad-agad yan nangyayari sa loob ng 1-2 dekada. Nangyayari yan halos 3 dekada mahigit. So, kung merong dulot, yung pag-align ng lahat ng planeta this coming 25th of January, meron din itong dulot na karma. No? Yung malakas na power niya, no? Magiging impact din sa vibration mo, depende kung gaano kaganda ang takbo ng buhay mo sa mga nakaraang 10 taon. So, kung marami kang nasaktan, niloko, binola, nautangan, hindi mo binayaran, mga taong tumulong sa'yo na hindi mo nilingon, mga taong nagpakain sa'yo na hindi mo rin pinasalamatan, ito yun. This coming 25 of January, ito din yung karma mo. Ito din. So, kung may mga taong tumulong sa'yo, no, hindi mo nilingon, hindi mo binayaran, sa 25, papatong ang lahat ng karma mo, lahat ng problema mo. So, ibig sabihin yan, kung may dati ka nang iniindang sakit, tapos na karma ka pa additional, papatong hanggang sa pumunta sa punto na hindi mo nakakayanin. Hindi nakakayanin ng kalusugan mo, hindi nakakayanin ng pera mo, hindi na rin kakayanin ng pamilya mo. I-shoulder lahat-lahat na ano. So, ito yung punto na susunod-sunod mawala. Mawala ang bahay mo, sasakyan mo, kagamitan mo, hanggang sa talikuran ka ng mga taong inaakala mong kaibigan mo kasi walang-wala ka na. Ito yung vibrations. And then, this is the power, this is the status, this is you. No? Na wala ka kasing masyadong pasensya. Wala ka kasing, parang tipid ka. No? Sa tinatawag na pakikinig sa simpatsya or pakikisimpatya or pakikisalamuha sa mga taong dating tumulong sa'yo. So, kung hindi ka nakikinig at nangyari yung aksidente, nangyari yung pagkalugi, no? Nangyari lahat, nasa huli na, 'di ba, yung pagsisisi mo. So, lahat ng gusto kong i-emphasize po sa inyo, uulitin ko. Kung meron kayong napapanood na mga card readers na nagbibigay sa inyo ng good situation, this coming 25th of January, may kaakibat po yun na negative. Hindi lang po nila talaga sinasabi. Pero gusto ko pong malaman at gusto ko pong sabihin sa inyo para hindi ho kayo maniwala na puro lang good. Kasi hindi po totoo yun. Dahil lahat ng tao may ginawang kasamaan, may ginawang kasinungalingan, katarantaduhan, may mga ginawa din silang mga bagay na hindi rin nagugustuhan ng tao sa paligid nila, sa trabaho nila, sa eskwelahan nila, at kahit sa mga kabaranggayan ninyo. Ganun po yun. So, tignan po natin yung special episode kung ano ho ba yung mga bagay-bagay na nakaapekto sa inyong problema at sa vibrations ninyo at bakit sinabi na babagsak yung power mo, yung energy mo, yung estado mo, yung status mo sa society. Okay? So, tingnan natin dito. Mamaya gagamit tayo ng isa pang oracle card. And then that card will provide us information to support this daily episode. Maraming salamat po doon sa taga-PASDA building sa Quezon City na nag-stay ako doon ng 1 linggo and then nag-stay ako ng another 2 days extension dahil sa request po ng iba kong suki doon along sa nearby areas din po. Pumunta talaga doon and then nagpa-reading, nagpa-cleansing, nagpa-ritual. Maraming salamat po. At sa gustong magpa-reading, magpa-cleansing, magpa-ritual po bago ang 25, you check the links under my bio, under sa profile picture ko po, andyan po lahat. At you can check the previous videos, ando doon po yung mga QR codes. Thank you.